Ah, yeah. So again, bukod dun sa rest and note, ano pa ang ating napag-aralan or ating natakdo? 7 elements of music po. Okay, very good, Sinika. So we tackle the different elements of music. So, makakapagbibigay ba kayo ng isa ulit? Mga different kind of elements natin. Sige, isa-isa na natin ha. Ulit, meron tayong rhythm, meron tayong melody, meron tayong harmony, meron tayong timbre or texture, meron tayong form, meron tayong tempo, and meron tayong dynamics. Okay. So sa pitong iyon, napag-aralan na natin or nasimulan na natin yung kauna-unahang element which is the rhythm. Okay. So let me share my PowerPoint ulit. So, nakikita na po ba ang ating paano ba makikita ang participant? Okay, nakikita na po ang ating share screen. Hindi ko na i-full screen na kasi hindi gumagalaw pag. Okay, so review tayo. What is the definition of a rhythm? Rhythm, it is the systematic division of musical ideas. So a strong, regular, repeated pattern of movement or sound. So example ng mga movement na may rhythm, walking, breathing, pulse or pulso, or blinking of eye. So ibig sabihin, pagka sinabing may rhythm, ibig sabihin inuulit yung isang bagay o yung isang galaw. At hindi lang siya inuulit, dapat may pattern din yung pag-uulit. For example, sa walking. Pag nag-walk tayo, hindi naman nagbabago ng bilis agad yung isang paglalakad. Diba? Tuloy-tuloy lang yun. Lakad lang tayo ng lakad. So pag nagbago ng pace or nung movement ang walking, hindi na siya tatawaging walking. Pwede pag bumilis siya, naging mas jogging na ang tawag doon. Pag mas bumilis, pwedeng running. So, pag walking, walking lang. Same ng rhythm, same ng pag-apak ng paa. Hindi pwedeng nagbabago. And then another one is breathing. Ano ba yung breathing? For example, pag-inhale and exhale natin. So, yun, hindi pwedeng puro inhale lang. No, hindi rin pwedeng exhale lang. Kailangan yung pattern niya, inhale, exhale, inhale, exhale. So may pattern, may rhythm. And then pulso. Ano-ano ba yung mga bagay na may pulso? O yung pulse natin, mga pulso natin sa katawan. Pangalawa, heartbeat. Okay? So di ba pare-parehas lang ng tibok ng puso natin? So hindi pwedeng magbago yan. So pwedeng magbago yung bilis, pero yung distansya, yung distance between one beat to another beat ay pareho lang. Pwedeng dug-dug, 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 dug-dug. Para-paras lang sila ng distansya sa bawat beat. Hindi pwedeng tug, tutug, tutug-tug, tutug-tutug-tug. Yun. So mababago na siya ng rhythm. Mawawala ang pattern. So sa music, importante yung rhythm o yung systematized repeated pattern. Kasi yung bawat note natin ay may measure. So, nagbabago tayo ng bilis at bagal depending on the value or yung bilang ng bawat nota. So, hindi tayong pwedeng magbago ng ating rhythm on our own or sa kagustuhan lang natin. Kailangan, binabago natin yung number of value of note depending on the note itself. Kung 4 yan, dapat full note ang nakikita nyo. Kung 2 beat yan, kailangan half note ang nakikita nyo. Hindi pwedeng mag 4 notes kayo, 4 beat kayo kung quarter note ang nasa pyesa. So that is wrong. Hindi yan sasakto sa ating rhythm. Okay? So ano ang mga keynote na dapat tandaan? We have the strong and weak beats, the rhythmic pattern, time signature, bar lines, and measure. Last week, napag-aralan natin yung kind of notes
and then strong and weak beat. Sabi natin, pag strong beat, ito yung may puwersa, ito yung may tunog. Usually, saang bilang natin nakikita ang strong beat? Anyone? Pang ilang beat natin nadidinig or nararamdaman yung strong beat? Anyone? Pang ilan? Pang una ba? Pangalawa ba? Pangatlo pa? O panghuli ba? Anyone from the group? Una po. Pang ilan po? Sino nagsalita? Pang-una po. Okay. So, tama si Benedict. Benedict ba nagsalita? O si Marcel? Ako po. Martzen po. Ah, Si yun. Marcel po. Marcel. Very good. So, sabi ni Marcel, first beat daw. Okay. So, not actually first beat. Pero usually, ang pinakaunang beat natin yung strong beat, no? Very good. Si Marcel. Pero sometimes, nagkakaroon tayo ng another strong beat depending on the kind of notes na ginagamit natin. For example, meron tayong dalawang half note sa isang grupo. So, ibig sabihin, yung 1, 2, at 3, 4 natin ay merong dalawang note. So, yung 1, 2 nasa isang half note and then the other half note is 3, 4. So, sabi natin, strong beat ay nasa first beat. So, yung 1 is a strong beat and then another strong beat would be pang ilang beat? Yung third beat. Kasi yung third and fourth beat nasa isang half note. So, ibig sabihin, dalawa yung strong beat natin sa isang grupo na yun. So, mamaya malalaman natin ulit. Mas malilinawan tayo paano ba nararamdaman yung strong and weak beats. Okay? So, ayan. So, review lang tayo. Different kind of notes. Alam nyo na yan kung ilan yung bilang at kung paano bilangin. Half, full note, half note, quarter note, and eighth. And then, ito yung mga katumbas niyang rest. So, whole rest, half rest, quarter rest, eighth rest. So, sa mga rest natin, ang dapat nyo lang tandaan para malaman nyo yung value, yung itsura ng note. Pag whole rest, naka-tumba or nasa ilalim yung rectangle. Pag half rest naman, nasa ibabaw yung rectangle. Sa quarter rest, madali lang, parang uod na nakatayo. Pag 8 rest naman, parang number 7. So, yun. Para alam nyo lang yung description ng ating canvas. Okay, next, rhythmic pattern. Ano yung pinakaiba ng rhythm sa rhythmic pattern? Yung rhythmic pattern, pag ito, meron na tayong pinagsama-samang value ng notes and rest sa isang grupo, and then na-execute natin yung rhythm niya, that is now what we call rhythmic pattern na. So, hindi lang isang hindi lang isang klase ng note o hindi lang isang nota ang nakikita natin. Pwedeng magkahalo. And then, kailangan organized pa rin siya or systematic pa rin or nakagrupo pa rin depending on the number of value per measure. Paano natin malalaman yon? That is indicated by time signature. Pero mamaya natin yung gamitin, time signature. Okay. So, dyan na tayo sa concrete execution ng ating rhythmic pattern. May nakalagay dyan kasi mahirap i-execute pagka hindi face-to-face. So, nilagyan ko siya ng visual para malaman nyo kung paano. Yan. Sa ating example, indicate concrete action and sounds or silences to execute the note. Yung part na merong kamay, that is when you clap the beat. Ibig sabihin, bawat isang picture na yan may clap. Okay? And then the arrow refers to the prolong or sustain of the sound. Kung gaano siya kahaba, bibilangin. Okay? So, pwede din i-indicate dyan yung picture ng kamay as the strong beat and then yung arrow as the weak beats. Okay? Para mas madali. Pag visual, maramdaman nyo agad sa pagtingin pa lang. Para pagka in-execute na natin, alam nyo na kung ilang beses ika-clap ang isang note at ilang beses siya iso-sustain o ipoprolong. Para malaman nyo, maramdaman nyo ano yung strong beat and weak beat. For example, sa half note sa whole note natin,
Ang strong beat natin ay nasa first beat. Therefore, ikaklap natin siya sa first beat. And then the other beats, which is the 2, 3, 4, is prolonged. Ibig sabihin, hindi natin ito ikaklap. Naka-hold lang ang kamay natin sa 2, 3, 4. Pero bibilangin pa rin natin siya. Okay? Let's start. Anong sabi natin? Bago i-execute ang ating note, meron muna tayong dapat preparatory beat. Preparation. Para saan? Para ma-establish mo kung gaano kabilis o kung gaano kabagal ang iyong rhythm. Okay? So, ako muna. Sa whole note, i-execute natin yan ng ganito. 1, 2, 3, 4, here we go, and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nakikita nyo ba ako o yung screen lang ang nakikita nyo? Meron ba akong video? Anyone? Screen lang ba nakikita? Nakikita po kayo, sir. Nakita po, sir. Nakikita po. So, meron screen, meron akong monitor, meron din akong camera. Okay, so yun. So, isang whole note, strong beat sa first beat, and then 2, 3, 4 is hold. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? May pattern. Hindi pwedeng 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hindi pwedeng bilangin nyo ng kung saan gusto niya. Kailangan yung pagbibilang nyo pare-pareho ng bilis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So that is for whole note. How about half note? 1, 2. Here we go. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So hanggat hindi natatapos yung value ng note, hindi nyo tatanggalin yung kamay nyo sa pag-hold. So since may two counts tayo, yung isa ay strong beat and then the other one is weak beat. So mag-hold tayo sa second count. 1, 2, 1, 2. Hindi pwedeng 1, 2, 1, 2. That's another symbol. Magkaka-rest na tayo doon pagka hinulan nyo yung inyong pagpalakpak. Okay? And then the third one is the quarter note. Sabi natin, ito yung pinakamadaling lagyan ng beat kasi ito ay ang exact beat natin sa bawat measure o sa bawat rhythm natin. So kung meron tayong isang quarter note, therefore isang palakpak lang yon. Wala siyang weak beat. So puro strong beat lang siya. 1, 1, 1, 1. Okay? So that is the execution of ating different kind of notes. Pero syempre, depende yung tunog doon sa ginagawa nyong specialization. For example, sa instrument, yung clap na to, nagsisimbolize siya sa pag-strum o sa pag-pick ng inyong instrumento. So kung may whole note kayo, isang strum na mabilis and then i-hold nyo siya, i-strum nyo siya ng 2, 3, 4. Kasi doon mo maririnig yung sustain ng instrumento sa pag-strum. Pero yung first beat mo, doon ka mag-pipick ng isang tunog. Okay? So sa pagkanta naman, of course, yung first beat, yung unang tunog. Kuwari kung ang syllable ng tunog mo ay ba. Ba. Okay? So sustain mo ng 4 na beses yung ba. Hindi pwedeng ba, 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 ba. That is not full note. No. Another kind of notes yun. So, yun. Depende lang yon sa inyong ginagawang sound o pinoproduce na sound. So, ang ginamit lang natin dito is clapping to indicate the sound of the note and the strong beat. No. Kasi ito yung clapping yung pinakamadaling intindihin para i-refer o i-relate sa sound. Okay? So, pagka nagkaroon tayo ulit ng mga activities about rhythm, clapping pa rin ang gagamitin natin. Okay? And then, how about the 8th note? Sabi natin, ang 8th note ay may dalawang kalahating tunog. Ibig sabihin, para makabuo tayo ng isang buong beat or isang buong bilang, kailangan natin ng dalawang tunog. Okay? So, for example, this is the beat of the quarter note, which is the what beat? Quarter note. Ito yung 1. Ito yung quarter note, di ba?
Ibig sabihin, sa isang app, hahatiin natin pa sa dalawa para magkaroon tayo ng 8 note. Okay? So, paano yon? Bibilangin natin siya as 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1. Kailangan yung bilang, yung 1, 2, 3, 4, sakto siya doon sa isang buong bilang. So, kung meron tayong 8 note, bibilangin natin siya ng pare-parehong distance. So, we have 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Ibig sabihin, sa dalawang bilang, isang buong beat. Okay? So, mamaya malalaman natin kung paano siya i-diretso. Okay, na paano natin siya igugrupo base doon sa tamang rhythmic pattern? Ang isang symbol para malaman natin kung nakagroup ba ang mga nota into correct rhythmic pattern is the measure. Ayan. So, meron tayong measure na tinatawag. Yung measure is the bar lines. Ito, ang tawag natin dyan are vertical lines that divides the staff into measure. Okay? So, itong mga nakatayo na yan, ang tawag natin dyan ay bar lines. So, yung mga single bar lines na yan, sila yung nagdi-divide sa staff. Alam niyo naman yung staff, di ba? Yung mga pinaglalagyan ng ating mga music notes and musical rest. Okay? Sila daw yung nagdi-divide para magrupo yung notes natin. Okay? And then the double bar lines, so yung pag naglagay tayo ng double bar lines, kailangan isa ay manipis at isa ay mas makapal to indicate the ends of the piece or the song. So pag nakakita na kayo ng ganyan, double bar line, ibig sabihin, tapos na yung kanta or tapos na yung tugtog or tapos na yung pyesa. Okay? So, yung bar, again, yung single bar, nagdi-divide ng stop into measure. And then yung double bar line indicates the end or the finish of the song. Okay. So, paano igugrupo ang ating mga nota? Yeah, bar lines. Yeah. Yung space between two bar lines are the measures. So, meron tayong pag binilang natin yung measure sa example natin, we have first measure, second measure, and the third measure. Yan. Isang technique yan para mabilis nyong mahanap yung mga pinapapractice sa inyo ng teacher nyo pagka nagbabasa na kayo ng music sheet. For example, mahaba yung pyesa nyo. Tapos, syempre, pag mahaba na yung pinapractice nyo, hindi naman pwedeng every time na magkakamali yung isang instrument o yung isang student, papaulit yung teacher nyo ng pinakauna. Paano pag nasa dulo na kayo? Pwede sabihin ni teacher, o sige, balik tayo sa 37th measure. Or for example, ang buong pyesa ay merong 50 measure. Tapos pinapractice nyo ay nasa gitna. O paano kayo babalik? Hahanapin nyo pa isa-isa. Ang isang technique, kailangan lang alam nyo kung paano bilangin ang measure. For example, sabihin ni Ma'am Desiree, o punta tayo sa 27 measure. Makikita nyo sa pyesa, may number doon sa side. Okay? May number sa side ng staff kung pang ilang measure na yung inyong tinitignan. Okay? So, sa mga susunod na discussion, kung may chance pa tayo, ituturo natin yan. Okay? So, for the meantime, dapat alam nyo muna what is bar line and what is measure. Okay? So, ayan. For example, tignan nyo. Hindi lahat pwedeng pagsama-samahin sa isang measure. Okay? So, tignan nyo, paano ko ginurupo ang example natin? Sige nga. Anyone from the group? React or unmute your microphone para sumagot. Okay lang na mag-try, no? Walang ano dito, walang kapagalitan. Clapping, sir. Clapping po ba, sir? Okay, paano ko ginrupo ang mga notes natin from the first to second measure? This is the first group. This is the second group. Nakikita niyo ba yung arrow ko? And then this is the third group. Yan. So, papansinin natin. Paano ko ginrupo kaya itong tatlo na to?
Anyone? Sa iba naman, lagi si Marcen tsaka si Benedict. Sa babae kaya, okay lang na mali ang sagot, hindi naman papagalitan. So at least nag-try, di ba? 4 counts po. Sino po yun? Ayan, sabi ni Nika, 4 counts. 4 counts ang alin? Full note po. Full First note. measure po. Okay. So ang gusto sabihin ni Nika, ang grupo daw ng bawat measure ay nakagrupo base sa bilang ng notes, tama ba? Opo. So, sabi niya 4 notes. Para mas malinaw, ginurupo natin yung mga nota depending on the total value ng notes na pinagsama-sama. Ibig sabihin, total. Pag pinagsama yung grupo, iyon yung bilang. Okay? So for example, sa first measure natin, since iisa lang siya, one kind of note lang, which is full note, meron siyang 4 beat. So dapat sa mga susunod na grupo, may 4 beat in total ang kanyang kasunod. Okay? So tingnan natin kung tama. Sa second measure o sa second group, meron tayong dalawang half note. So dalawang 2. 2 plus 2, 4. So tama ba ang groupings? Tama din. So yung third measure, meron tayong quarter note. Ang quarter note ay may isang bilang. So meron siyang 4 na quarter note. Kaya ang total ay 4 beats. So diyan yung malalaman kung tama ang groupings bawat measure. So kailangan sa isang piyesa, pare-pareho dapat ang groupings. Hindi pwedeng lalagpas yung isa, hindi pwedeng magkukulang ang isa. Kung 4 ang total ng bawat measure, kailangan mula sa una hanggang sa huling measure natin, 4 dapat ang total ng bawat measure natin. Okay? So paano daw malalaman kung 4 or kung 3 or kung 2 or kung 6 or kung 8 yung total ng bawat measure? Ano kaya ang symbol na nag-i-indicate nun? Para malaman natin kung ilang total ng value or ng bit ang kailangan natin i-grouping sa bawat measure. Sige nga, may plus 2 kay Ma'am Daisy sa instrument, sa recitation, o kaya sa akin, sa mga vocal, ang mga katama ng sagot. Ano kayang simbolo ng music ang nag-i-indicate ng bilang ng beat natin sa bawat measure? Sige nga, paunahan. Sir, time signature po ba? Sino nagsalita? Sino yun? Martin po. Anong sagot mo? Time signature po. So very good si Marcen. Ang tamang sagot ay time signature. O Ma'am Desiree, may plus 2 si Marcen sa recitation. Okay, time signature. Oo nga, thank you, sir. Importanteng musical symbol kasi siya ang nag-i-indicate kung ilang total number of beats ang kailangan mong igrupo sa bawat measure. So saan ba nilalagay ang time signature? Okay, define muna natin. Time signature is a symbol that specify the number of beat per measure and which kind of note will receive 1 beat. Kaya kung nakakita na kayo ng time signature, makikita nyo may dalawang number sila na magkapatong. Okay. Ayan ang example. Okay, para sa mga nakaguguluhan. So since tayo ay music students and music teachers, kailangan alam natin kung paano ginagawa ang bawat simbolo, no? So isa sa mga nagkakaroon ng misconception, lalo na sa mga elementary, no, ay ang paggawa ng time signature. Okay? So mostly sa mga estudyante natin, lalo-lalo na pag hindi nakakapag-aral ng maayos or ng tama sa music, ginagawa nila itong fraction. No, paano ba ginagawa yung fraction? So dalawang number din pero may slash or merong guhit dito sa linya.
Okay. So, paano ba dapat ang paggawa ng time signature? Pag nasa labas siya ng staff, okay, ng staff or wala siya doon sa staff, kailangan dalawang number lang, no, na magkapatong. No need to draw a vertical line dito. Hindi na pwede, hindi na kailangan. Or hindi tayo maglalagay ng slash or ng diagonal line sa ating time signature. Ganyan lang. Isang number sa itaas, isang number sa baba. Pwedeng mas dikit kasi ano lang to eh. Nasa computer lang siya kaya mahaba. No, pwedeng nasa ilalim. Okay? So kaya lang siya nagkakaguhit dito kasi nilalagay natin siya sa stack. At mostly nakalagay siya sa ibabaw ng third line at saka sa ilalim ng third line. Kaya nilalagyan siya ng line doon. So, pero pag inilabas natin siya sa ating staff, no, pwede nating ganyan lang. No? Isang number sa itaas, isang number sa ibaba. And of course, yung dalawang yan, hindi naman ilalagay yan ng ganyan lang. So, meron function yan. Ano ang function ng itaas na number at ano ang function ng ibabang number? Meron bang nakakaalam? Anyone? O bukod kay Martsen, meron ba nakakaalam ano ang trabaho nung nasa itaas na number? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala. So, yung itaas na number, it is a number of bit in each measure. Yan yung sinasabi na natin. Na malalaman natin kung ilan ang dapat igrupo sa bawat measure dito sa itaas ng time signature. Okay? So kung 4 yan, ibig sabihin sa bawat grupo, kailangan ang total ng number ay 4. Katulad ng example natin kanina. Kaya kung lalagyan natin ang time signature, yung example natin kanina, ang time signature nun ay 4, 4. Okay? Kasi meron siyang 4 na bilang or 4 na group ng total ng bit sa isang measure. Okay? So, ganun lang kadali. Yung itaas na number, tignan mo lang. Ayun na yung groupings mo. How about the lower number? Ano kaya ang trabaho niya? Ang trabaho niyan ay kung anong kind of note that receives 1 bit. Okay. Sa time signature kasi, meron tayong dalawang grupo. Meron tayong simple meter, kung tawagin, and then the compound meter. Pag simple meter ang ating time signature, ang kind of note na nag-receive ng 1 bit ay quarter note. Yan. Ito. Makikita nyo, yung quarter note, dapat ang equivalent niyan ay 1 bit. Pag 4 ang nasa ilalim. Ibig sabihin, simple meter yan. Okay? So, yan muna ang tatandaan natin. Basta pag 4 ang nasa ilalim, 1 bit. Kasi yung compound meter, nasa other grade na yun. So, huwag muna natin isipin yun. Ito muna. So, meron tayong simple meter. So, pag 4 ang nasa ilalim, kind of note that receive 1 bit and quarter note is equal to 1 bit. 1 bit. Okay? So, simple meter, meron tayong tatlong ginagamit na time signature. We have the 2-4, the 3-4, and the 4-4. Okay? So, yun pa. Pag nagsasabi tayo ng time signature, hindi pa fraction. No? So, may nagsasabi 2-4, 4-4. No, hindi ganon. Kung ano yung number, yun lang yung pronunciation. We have the 2-4, 3-4, and 4-4. So, yun yung tatlong simple meter natin sa time signature natin. At madali lang bilangin. Pag 2-4, ibig sabihin, bawat grupo, 2 bit lang. Pag 3-4, 3. At pag 4-4, 4. So, for our example, dyan, so ibig sabihin, meron na tayong rhythmic pattern. Kompleto na ang ating rhythmic pattern. Kanina kasi, nung wala pa tayong time signature, naka-groupings pa lang tayo, rhythm pa lang yun. Okay? Kasi di pa natin alam kung ilang grupo tayo eh. Okay? So since tayo ay may time signature na, kompleto na, meron na tayong note, meron na tayong groupings, meron na tayong bar lines and measure, meron na tayong time signature,
pwede na tayong maggawa ng rhythmic pattern ngayon. Okay? So, check muna natin kung tama ba ang groupings natin. Okay? So, tingnan natin. 4, 4, ibig sabihin 4 each measure. Okay? So, tama ba? 4 counts. Ito, tama. Correct. 2 plus 2, 4. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. And then, ito ay whole rest. Tama ba ang symbol natin ng whole rest? Yan. Parang mali ang symbol natin ng whole rest. Check lang natin. Ay, mawala. Mawala. Yan. So pag nagbago na tayo ng ating time signature, magbabago na rin tayo ng pagbibilang. Okay? So hindi na siya 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1. So depending na sa ating time signature, depending on the time signature na ang ating pagbibilang. So kung may 4 4 tayo, ibig sabihin each measure 1 2 3 4 ang bilang natin. So hindi na siya kung ilan yung value ng note. Kasi kanina, 'di ba, pag sinabi natin half note, 1 2 1 2 1 2, ganon. Pag sinabi natin quarter note, 1 1 1 1. Ganon. Pero pag inilagay na natin siya sa time signature, i-adjust natin ngayon yung bilang niya doon sa countings ng time signature natin. Paano po yun? Kung meron tayong 4, 4, ibig sabihin ang bilang natin palagi ay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay? So, ilalagay natin yung kind of notes kung ilan yung total bilang niya doon sa 1, 2, 3, 4. Like for this example. Yung whole note, walang problema kasi eksaktong 4 counts. So, bilang niya ay 1, 2, 3, 4. How about the second group? Dalawang half note. So, i-divide natin into 2. So, yung first 2 counts ay nasa isang half note. And then that second beat, which is the 3, 4 counts, ay nasa pangalawang half beat. Okay? So, dalawa, 1, 2, nasa isang half note. And then the 3, 4 is the half note din. Ulit, another half note. And then yung 4 counts na 1, 2, 3, 4, since meron tayong 1 beat, ay i-divide natin sa 4. Okay? And then the whole rest, wala din problema kasi meron tayong 4 values sa whole rest. So parang mas madali, pag sasayaw kayo, ganun din yun, di ba? Yung mga step na ginagawa nyo, depending on doon sa movement or sa bilang ng sayaw. Minsan, di ba, naka-hold kayo ng 1, 2, 3, 4. Minsan naman, gusto ng choreographer o paulit-ulit. So, ibig sabihin, 1 beat, isang galaw. 1, 2, 3, 4. So, quarter note yun. Okay? So, kung gusto niya, tagdadalawang count sa isang galaw, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ibig sabihin, half note yun. So, di ba? So, pwede natin lagyan ng mga nota yung bilang ng sayaw. So, ganyan na tayo magbilang ng countings pagka inilagay na natin siya sa time signature. So, paano natin i-execute? Siyempre, hindi naman pwedeng bilangin lang natin. Kailangan i-apply natin ang sound and silences para marinig natin at marinig ng mga listener. Okay? So, yan yung ating visual. Yan. So, from visual pa lang, makikita nyo na kung saan magkakaroon ng sound at kung saan magkakaroon ng silences. Saan i-hold, gaano kahaba i-hold or i-sustain, at gaano kaikli. Okay? So, kung ika-clap natin yan para marinig natin strong beat and weak beats, so, kailangan natin ng preparatory beat. Okay? So, 1, 2, 3, 4, here we go. And 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ganon ang execution ng ating rhythmic pattern dito sa ating example. Okay? So, anong ginawa ko ng una? Nagkaroon muna ng preparatory beat. Ano yung preparatory beat? Preparation para malaman mo kung gaano kabilis o kung gaano kabagal ang bilang ng bawat measure. Pagka nag-preparatory ka ng 1, 2, 3, 4, 1, 2, kailangan mabilis din yung mga susunod na 1, 2, 3, 4 mo. So, pero suggestion, pag tayo ay nag-execute pa lang ng rhythmic pattern, kailangan mabagal lang lagi ang ating preparatory beat. Okay? Para pagka binilang natin to, hindi tayo malilito. Hindi tayo maduduling. No, kailangan mabagal lang. So, patuloy lang ginawa ko. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ito na tayo. So, dito na ako magtatawag. So, let's try to execute the rhythmic pattern of the following example. Ayan. So, ayan, dito tayo. Ito, okay. So, meron tayong isang half note, dalawang quarter note, at isang half note. So, tingnan natin kung ma-execute natin ang ating mga rhythmic pattern. Okay? Sino ang gustong mag-try? Ay. Clapping, sir. Ha? Sino Clap yun? po. Benedict po, sir. Sige, Benedict. Try natin si Benedict. Clapping po, sir. Yes. Ika-clap mo yung mga notes. Since wala namang rest dyan, puro clapping lang. Don't forget the preparatory beat. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, one more time. Hindi ko narinig ang preparatory beat. Magbilang ka muna ng isang 4 counts bago mo to i-clap. Okay. Sige. And go. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Very good. So, tama yun. Very good si Benedict. So, sabi niya, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kasi isang half note, dalawang count, and then isa-isa, and 2 counts. Okay, very good, Benedict. How about this one? Ay, lumabas. Nangyari, ay na lumabas. Yan, yung pangalawa. Meron tayong 3/4 time. Ibig sabihin, ang bilang lang natin ay 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I-divide lang natin tong dalawa na to sa 3 counts. A whole like. Ano naman, sa vocal naman. Sino magta-try? Nika? Nika lang kilala ko dito. Sige nga, ikaw nga daw. Try natin. Ito tayo ay yung pangalawa. Nika, don't forget, preparatory, bilang ka ng 3 counts, and then bago mo ika-clap ang ating first note. Okay? Sige, try natin. 1, 2, 3. 1, 2,
3. 1, 2, 3. Good. Very good. Pero medyo may hinto kanina. So, dapat dire-diretso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, one more time, Nika. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, very good. So, correct. Tama ang rhythm natin. Very good, Nika. Thank you. Okay. So, yun. Sa susunod nating pagkikita, hanggang dyan lang muna tayo. Okay. Sa susunod nating pagkikita, magpe-present ako ng mga different rhythmic pattern and then isa-isa kayo na mag-execute ng ating rhythmic pattern. Okay? So, madadali pa lang naman. So, don't worry kung ano lang yung mga napag-aralan natin. Yun lang yung makikita. Kung full note lang. Kung half note. So, depende na yon kung paano ko siya i-do. So, next week, meron tayong oral recitation. Isa-isa yon. So, yung mga wala kayo, wala kayong recitation. And then, para yung mga maka-attend na, hindi na mag-oral recitation doon sa module. Okay? So, bago tayo matapos, so I would like to share yung application na ginagamit ko para meron kayong sabayan at maging established yung inyong rhythm. So, kung meron kayong mga cellphone or laptop, pwede din ito, i-download nyo ang Metronome Beat. Ito siya. Paano ba makikita to? Basta kulay green siya, tapos may stick na kulay white. Iyon yung makikita nyo. Wait nga lang, Metronome. Tingnan ko kung ma-share ko sa ating Metronome app. Ito yung makikita nyo sa Play Store. Wait lang, share ko ha. Share. Ayan, nakikita nyo? Ito yung symbol na makikita nyo pagka ito yung kulay green na ito. Makikita nyo pagka sinearch nyo yung Metronome Beat sa Play Store or sa iStore ba yon sa iPhone, kung mga iPhone ang inyong gamit. Pero kung Android, yan. So para saan yan? Yung metronome kasi, ito yung pulso na ginagamit natin pagka nagpa-practice pa tayo mag-rhythm. Especially doon sa mga hindi masyadong marunong pagdating sa rhythm. Okay. So pag in-open nyo yan, ito yung kakalabasan. Wait nga lang. Tanggalin ko muna yung background. Makikita nyo. Yan, yung kakalabasan. Tapos yung number na yan, iyan yung bilis ng metronome. So, ang gagamitin pa lang natin dyan, yung 60. Kasi ito yung pinaka-standard or normal na beat. Lalo pag, magpa-practice. Yan, 60. And then, ipa-play nyo lang siya. Yan. Narinig nyo? Ibig sabihin, ganyan kabilis yung inyong rhythm pagka nag-execute kayo ng mga rhythmic pattern. So, syempre, makikita nyo yung unang beat, yan. Second, third, fourth, first, second, third, fourth. Okay? So, pag mag-execute kayo, kung magpa-practice kayo, yeah, for example, itong example natin sa una, pwede nyo siyang isabay. Kailangan, ang preparatory nyo muna ay magsisimula sa unang beat. 1, 2, saka kayo execute. And 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. So, kailangan sabay yung metronome nyo sa pag-execute nyo ng beat.
Okay? So I would like you to download this para sa next meeting natin sa ating oral recitation. Ito yung sasabayan nyo. Okay? Hindi kasi pwedeng ako yung magtutugtog, ako yung magpe-play nito, tapos dyan kayo mag-execute. Hindi magsasabay. So kailangan you have your own metronome. Ganyan. Ha? So next week yan. Okay, so see you next week for our oral recitation. Tuesday yan. So para sa instrument, ewan ko kung instrument, i-required ba kayo ni Ma'am Desiree sa atin oral recitation. Pero sa mga vocal, I required ito next meeting. Ha? Ma'am Daisy? Wala yata si Ma'am. Basta, sasabihin na lang ni Ma'am Daisy kung i-required kayo, mga instrument. Pero yung mga vocal ay required kayo next meeting. Okay? So, that's all for today. So, see you next week, mga vocal. And then, instrument, if meron pa tayong second session, third session. Bago tayo mag-leave, mga vocal announcement lang. Para dun sa mga performance task ninyo sa inyong module, no? Pwede na kayo mag-start magpasa ng mga videos ninyo sa GC natin, no? Sa GC natin, no? Kasi i-gradean ko pa yan, kaya kailangan ko pang i-evaluate para malaman nyo yung improvement na pwede nyo gamitin para sa mga susunod pa nating video. So, as early as now, kung tapos na kayo, madali lang naman yung mga pinapa-video ko, mga kanta lang na folk song. So, kung tapos na kayo, pakipasa nyo na. Kasi, lalagyan ko pa ng comments and suggestion yung videos. Pero yung mga answer sheet nyo, sa module nyo, yung mga written outputs ninyo, isasabay nyo siya doon sa saulian ng sagot sa ibang subject. Okay? Yung videos ninyo, ipasa nyo na siya as early as now. Okay? So, yun lang. Ma'am Daisy, meron po announcement. Thank you, Sir Ben. Yun po. Thank you din sa mga instruments na nagsipasok. So, see you ulit next week. Salamat sa magandang presentation, Sir. Ulit. Okay, so thank you very much and see you. Salamat po, sir.